Hello mga kadonatics! Nako, bad news po talaga para sa atin, lalong-lalo na sa Duterte Youth Party List. Bakit hindi pinroklaman ng COMELEC na si George Garcia ang kanilang partido? Nako mga kadonatics, bad news talaga to. Nakuha pa naman sana nila ang 6% na boto out of 40 million. It means may 3 seats sila. May 3 congressman sanang uupo sa Kongreso, sa House of Representatives. Pero anong ginawa ni George Garcia? Sinuspende. Nakinig siya sa mga aligasyon, mga kadonatics. Like, how? Bakit? Nandadaya daw? Like, ang Duterte Youth Party List supported by Duterte supporters, hindi pa nga yan justified yung pangalawang pwesto nila. Dapat nangunguna yan sila. Masayang masaya si George Garcia kasi yung anak bayan, may 3 congressman din. Number 1 ang anak bayan, mga kadonatics. Jokno, Laila de Lima at sino pa. Ang saya-saya ng mga halimaw. Grabe, eto mga kadonatics, panoorin natin ang video. In its recommendation, dated May 17, 2025, the Supervisory Committee recommended the suspension of the proclamation of the Duterte Youth Party List and BH Bagong Henerasyon due to the following pending petitions filed before the Clerk of the Commission. Duterte Youth Party List, SPP number 19-009, filed by Ria Beatriz Magtalas, Abigail Alelitan, Reyna Punsalan, and Aurel Ros Angkos, and B, SPP number 25-008, filed by Youth Advocates for Climate Action, Philippines, National Coordinator Rachel Pagsanhan Hunsa. Reset. Grabe, ganun na lang pala mga kadonatics. No? Ganun lang kadali mga kadonatics, binoto ng taong bayan. Tapos ngayon kung may mag-file ng petition, isasuspende agad. How? Bakit walang nag-file ng petition sa anak bayan? Like, I am so disgusted. Grabe talaga tong si George Garcia. Grabe, pinulitika talaga ang Duterte Youth Party List. Dahil Duterte mga kadonatics, no? Ayaw nilang makapasok yung Duterte. 3 congressman yan sana ang nasa kongreso ngayon. What's gonna happen next? Well, mga kadonatics, iimbestigahan nila, tapos most likely talaga, hindi na yan papasukin sa House of Representatives. Ang daming mga crocodile dyan at NPA, mga kadonatics, na nakapasok at ayaw nilang makapasok ang ganitong mga liderato. I'm so disgusted and disappointed talaga. Polytechnic University of the Philippines Student Regent Michael Troy C. Cabangon, and University of the Philippines Student Regent Francesca Maria Duran. Number 2, Bagong Henerasyon BH SPA 25-003, filed by Attorney Russell Stanley Q. Geronimo. Considering the serious allegations raised in the above petition, which involve grave violation of election laws, the National Board of Canvassers resolves to suspend the proclamation of the Duterte Youth Party List and Bagong Henerasyon Party List until the speedy and judicious resolution of the petition filed before the Clerk of the Commission. So ordered, signed by all the members of the Commission and Bank as the National Board of Canvassers, with the note of the Chairman of the National Board and the Chairman of the Commission on Election. Certification approved by the Commission and Bank on 18 May 2025. Consuelo B. Jola, Director 4, Office of the Commission, Secretary. Napaka-enthusiastic talaga ni George Garcia magsuspende, no? Parang excited talaga siya na isuspende yung Duterte Youth Party List. Out of 59 party list at ang nakapasok, mga kadonatics, 2 ang sinuspende. At kabilang itong Duterte Youth Party List. Sinamahan nyo pa ng isa. Dapat in-isolate nyo na lang. Dapat, siningil out nyo na lang yung Duterte Youth. Nako, parang hindi masyadong halata. Ay, nako, sobra na talaga, sobra. Nako, Amy Marcos gusto nang pabalikin ng palasyo. Dahil nanalo pagka-senador, mga kadonatics. Ngayon, gusto na nilang ipabalik sa kanilang kampo, sa alyansa. Nako, at dito sinabi ni Palengkera ng palasyo, mga kadonatics, na hindi talaga tinanggal si Amy Marcos. Kusa daw siyang umalis. Wow, I remember last time. Hindi umalis si Amy Marcos pero hindi nyo binanggit sa isang campaign rally. Ngayon, ito yung sinasabi nyo. Anong nangyari? Kamusta na po ngayon, no? Sa mabuting palad, I don't know kung sa mabuting palad para sa alyansa, nakapasok po si Senator Amy Marcos, despite no na the last few rallies ay linaglag na po siya ng alyansa. Alam niyo ho ba kung nakapag-usap na po ang presidente at ang kanyang ate, at maasahan ba natin na magko-cooperate na po si ate, o doon pa rin po siya papanig sa kabila
ano po yung magiging moving forward, 'di ba? Kasi pamilya, mas masakit po 'yun 'di ba? Magkapatid na may alitan. Kayo po, base po sa alam ninyo o sa nasabi po ng presidente, ano po ng kanilang kalagayan? Miss Patty, never po nilaglag. Si Senator Amy ng Alyansa, siya po yung umalis. Wow! Yun na, di ba? Ayun na mga kadonatics, nag-iba na ang hangin. Ngayon, kinukup-kup nila ulit si Amy Marcos. Last time, naalala nyo, hindi binanggit ni BBM si Amy Marcos sa isang rally nila. Ngayon, nako, iba na ang tono ni Claire Castro. Pag itong si Claire Castro mga kadonatics, napansin nyo yung mga interview niya? Napakaganda niya. Kasi grabe yung filtered. Yes. Siya po yung namili, siya po yung pumilos ng hindi na naaayon sa alyansa. So, never po siya nilaglag, never po siya itinakwil ng alyansa. So, syempre po, mas maganda po kung makikisama din po at magkakaroon po ng pagkakaisa, lalo't-lalo na po kapatid siya ng ating Pangulo. Sabi ko nga po, sa lahat ng pagkakataon nakakasama natin ang Pangulo, hindi ko po nadinggan o narinigan ang Pangulo na anumang negatibong salita sa kanyang kapatid. Totoo po yan. So, sana nga po, magkaayos po sila sa anumang ito naman para sa kanilang relasyon bilang magkapatid at para rin po sa bayan. Ay nako, para sa bayan kaya yung sinasabi ni Palengkera mga kadonatics. Ngayon gusto na naman nila ipabalik si Amy Marcos dahil nanalo. Kapag hindi yun nanalo, nako, never na siguro nilang mabanggit itong si Amy Marcos. Yon talaga. Ginamit lang si Amy Marcos para makipagbati kay Inday Sara Duterte.